Umayong adlaw sa tanan, shout out po sa ating mga suking nanonood kay Sir Emerson Garjula, kay Ma'am Veronica Peralta, at kay Merzakhan ba 'yon? Merzakhan diyan sa Middle East banda Dubai ba 'yon o Saudi Arabia? Parang ganoon, basta parting diyan. Shout out po sa inyo. At ingat-ingat po tayong lahat. Ito na yung gawa natin ng reaksyon ngayon. Itong Iglesia ni Cristo sa pangalawang pagkakataon nag-react na. Nag-react na naman itong Iglesia ni Cristo gawa nitong sa ngayon itong problema sa flood control na maanomalya, talaga sa corruption, sa kurakot, o ano pang tawag natin ito. Walang kabusugan na mga tao nito na involved dito na hanggang ngayon wala tayong nakikita na nito na nakasuhan pa. Ayan na, uupo na lang itong si bagong ombudsman, si Boyeng Remulla. Sa sunod linggo ay formal na itong magiging ombudsman na talaga. Sabagay, itong linggo daw, by Friday yata, ang kanyang formal na pag-upo, o basta siguro natin mga sunod linggo. So ito yung Iglesia ni Cristo, naglabas ng statement itong kanilang itong si Zabala ba to, na naglabas ng statement na may sila dito na frustrated sila ngayon sa investigasyon dito sa flood control. Sapagkat sa tagal-tagal nga itong investigasyon, puro investigasyon, nagpalit na sa mga liderato sa Senado, parang hindi pa rin nakikita natin dito ang linaw kung sino talaga ang pwedeng kasuhan. Na mayroon naman talagang mga pangalan na na-involved na, kaya lang hindi pa rin nila makasuhan. At ito yung ICI na ito yung namahala dito. Ewan ko kung nag-endorse na ito ng mga pangalan na kakasuhan. So antayin na lang natin. Ito yung statement ni Iglesia ni Cristo na matunghayan natin. Tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manunood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din,
Hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Sa tuno ng pananalita ng ano na yon sa taga-Iglesia ni Cristo, may pagkaano sila na frustrated. Nagagaya noong sa ginawa ng wag i-impeach si VP Sara. Naglabas din sila noon ng statement. Kaya lang natuloy pa din yun ang na-impeach si VP Sara dito sa tawag dito sa House of Representatives. Na-impeach siya roon. So parang nabaliwala ang pakikiusap din sa Iglesia ni Cristo na huwag pairalin ang politika. Ito ngayon, ang pakiusap nila dito ay huwag itago itong kalakaran ngayon. Ano pa talaga ang investigasyon? Kasi pati si Magalong, di ba, na disappointed din dito sa nangyari ngayon sa ICI na ang kanilang pag-imbestiga ay hindi pwedeng i-media kasi nga daw baka ma-alter yun o nakawin o kukunin ang kanilang investigation. So hindi to na palabas kahit sa ang media. So parang to nila nakikita ngayon sa Iglesia ni Cristo na may ba talaga to patutunguhan tong investigasyon na to. Kasi kapag wala, bakit pa magsayang ng araw o kaya itong sa Senado na nag-imbestiga dito na hindi to natapos pa. Nabanggit nga rin nila to sa kanilang statement na hindi pa tapos, pero may nakikita silang may balak na itigil ang investigasyon. So ang pakiusap nila, kung pwede, ituloy ninyo ang investigasyon para makita namin na mga ordinaryong mga tao na makikita talaga namin na ano talaga ang punot dulo nito. Kung sino talaga ang pwedeng kakasuhan. Although mayroon lang pwedeng kakasuhan. Ito si Saldico at saka si Martin Romualdez. Kaya lang ang mga tao ngayon, itong sa mga nandyan sa pamumuno nitong gobyerno na to, nakikita natin na hindi sila konbinsido doon sa mga statement doon sa sa Senado. Kagaya nito na Gutisa, itong si Diskaya. Kaya nag-antay pa sila talaga kung anong matibay na ebidensya. So, nag-antay pa kayo ng matibay na ebidensya kapag napasampahan ng kaso to sa ang korte, maano pa din. Mabaliwala pa rin ang kaso na to. Sabihin, pag i-endorse to, malakas ang mga ebidensya. Pero, nasabi ko na rin to na, pagkasunod taon, na baliwala ang lahat ng kaso. Kasi, ano ba nangyari sa mata ko? Kasi nga, itong nangyari ngayon, ay dapat kasi ito ay tutukan talaga to sa investigasyon. At nagtaka rin tayo nito kasi pahinto-hinto ang investigasyon. Isa pa, papalit-palit ang liderato dito sa Senado. Kung hindi man lang ito nagpapalit-palit, although mayroon na tayo makikita talaga nito kung ano talaga o palapit-lapit na talaga kung sino yung tao na dapat talagang imbestigahan na. Kasi dapat humarap to si Saldico at saka si Martin Romualdez. Walang katapusan, no? Kasi ang bagal ng investigasyon to, yung ICI, di naman natin nakikita kung sino na ang imbestigahan talaga nito. Sino na yung haharap sa kanila. Nakita ko sa balita kanila si dating Senate President, si Villar, nandoon pumunta.
Tapos naimbestigahan na to si Senate President, dating Senate President kay Tano. Itong si Escudero na naimbitahan na nila yan, pero wala pa tayo nakikita talaga dito na magkaroon na ng kaso. So, ang nakikita ko dito ay baka magkaroon ng matabunan to ng issue ngayon. Lalo to si Boyeng Remulla na umupo na pagka-ombudsman, baka mamaya maglabas yun siya ng mga ano-ano dyan sa ombudsman, sa opisina niya na patungkol dito kay VP Sara. Yan ang worry ko dyan na baka tabunan tong mga flood control na to. Sana hindi mangyari kasi ang mga tao nito nag-aabang. Yung pabor man na makalkal nitong mga pro Duterte, makalkal nitong pro Marcos. Yan ang inaabangan natin kung saan talaga nagsimula itong mga flood control talaga at saka insertion ngayon na patuloy pa rin na inimbestigahan. Nakikita ko rin dito na itong hindi lang itong Iglesia ni Cristo ang nanawagan na nito na dapat i-transparent talaga. Pati mga may nabanggit na nga ang video ko nito, itong mga military ba ay mga men in uniform na mga retired na na dismaya na rin dito sa flood control na investigasyon kasi mukhang mapapaliwala ulit. Ano ba talaga ang pakay nito sa gobyerno natin ngayon? Ay andyan ang Senado, andyan ang ICI, dubli-dubli na nga ang kanilang investigasyon Kung saan ba talaga pupunta itong investigasyon? Tapos ang bagal. Di natin maintindihan kung sino ang nag-imbestiga ng tama dito. Itong Senate Blue Ribbon Committee ngayon, wala pa rin ang mamumuno dyan. Kasi lahat na nabanggit yung mga senador, ayaw nilang hawakan yung Senate Blue Ribbon Committee. Parang umiiwas sila dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon, kanya-kanya na lang sila ng paalibay kung bakit di sila hahawak dyan sa na yan. So sana mayroon ng upo dyan para magkaroon talagang linaw nito kung sino ba talaga ang punot dulo nito. Para yung mga grupo nitong sa simbahan ngayon, Iglesia ni Cristo, ay nagtatanong na nga ano ba talagang mangyayari dito.